Hello everyone! Gusto ko i-discuss ngayon yung connection between thinking and behavior. Big words to sa psychology. So, meron akong version nito na pang social psychology. Kaya ito, yung i-discuss ko today, general psychology version. Kung gusto nyong mapanood yung social psychology version ko nito, which is mas malalim, mas technical, punta ka lang sa YouTube channel ko, hanapin mo tong title na to, Attitudes and Behaviors Part 1. If I'm not mistaken, may 3 parts to. Okay, so mas malalim, mas comprehensive yung attitudes and behavior discussion dito. Ito, basic level, pang general psychology. Ano ang connection between thinking and behavior? Pag-uusapan natin yan. Bible verse muna tayo, Matthew 5:21, first part. Ang sabi, "You have heard that it was said to those of old, You shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you," yung I dito, ang nagsasalita si Jesus. Ang context dito, nagtuturo siya ng mga spiritual wisdom. Maraming nakikinig sa kanya during this time. "But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment." From Matthew 5:21, talon tayo sa Matthew 5:27 to 28. Jesus ulit to ha. "You have heard that it was said, You shall not commit adultery." Sa Tagalog, huwag kang makikiapid. Huwag mong agawin yung asawa ng may asawa. "But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart." Again, these are the words by Jesus. Then, from Matthew 5:27 to 28, punta naman tayo sa Mark 7. Jesus ulit to. "And Jesus said, what comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness." Ang dami, naubusan ako ng hininga. Ganon karami ang evilness ng tao. All these evil things come from within and they defile a person. Etong Mark 7:20 to 23 na to, I think this is one of the most psychological verses na makikita mo sa Bible. So, i-connect natin yung mga Bible verses na yan later on sa topic natin about thinking and behavior. So, diretso na tayo sa starting point, no? Ano yung model na gusto kong i-discuss today? Ito, that thinking affects behaviors. Ulitin ko, thinking affects behaviors. The words thinking and behaviors, very big words yan in psychology. Ano pinagkaiba ng thinking and behaviors? Yung thinking, that's the inner. Yan yung quote-unquote nangyayari sa loob ng utak natin. Okay? Merong thinking or in a more technical term, may cognition na nangyayari. Let me teach you how to experience thinking. Papa-experience ko sa inyo. Halimbawa, imaginein mo yung favorite place mo. I want you to use your head. Imagine, visualize, nandoon ka sa place mo na kapag nandun ka, sobrang saya mo. Let's say, beach. Specifically, Boracay. Imagine mo na sa Boracay ka ngayon, nakahiga ka, umiinom ng buko, ine-enjoy mo yung blue na dagat, habang maganda ang sikat ng araw, maya-maya magsuswimming ka. Wala kang iniisip na trabaho, kasi 1 week na sa Boracay ka. Libre lahat. O, kapag nakita mo yung picture mo in that situation, sa Boracay, anong ginamit mo? Nag-i-imagine ka. You are using your thinking process. Another example, planning. Magpaplano. Do this exercise. Ipikit mo yung mata mo, and then planuhin mo na yung mga bagay na mangyayari bukas. Mula pagising mo hanggang pagtulog mo, ano yung mga plano mong gawin. Siyempre, maliligo ka muna, kakain ka ng breakfast, anong breakfast yung kakainin mo, after mo mag-breakfast, saan ka pupunta, anong gagawin mo, ituloy-tuloy mo hanggang sa matutulog ka na bukas ng gabi. Kapag nagawa mo yung exercise na yan, nagplano ka, na-experience mo yung thinking process mo. Things that happen inside our heads. Yung behaviors naman, outer. Kung ang thinking inner, ang behaviors outer, ito yung mga bagay na ginagawa natin na nakikita ng ibang tao. Kasi yung mga behaviors usually expressed by our physical body. Nakikita ng ibang tao, pwede mo ring makita sa sarili mo pag tumingin ka sa salamin. For example, tumayo ka dyan, mag-jumping jack ka. Hanap ka ng salamin, mag-jumping jack ka. Or punta ka sa labas ng bahay nyo, mag-jumping jack ka.
So in those cases, makikita ka ng ibang tao, nakita mo yung sarili mo, it's considered a behavior. Another example, kuha ka ng salamin, then you smile. O, dahil nakita mo yung sarili mo, nag-i-smile, gumagalaw yung mga parte ng mukha mo, it's a behavior. People can also see you smile. The same thing with frown, kabaliktaran. Sumimangot ka ngayon, 1, 2, 3, sumimangot ka. And then tingnan mo yung sarili mo sa salamin. And then kung may kasama ka dyan, harapin mo siya, simangutan mo. Dahil nakita mo yung pagsimangot mo, nakita ng ibang tao yung pagsimangot mo, it's considered a behavior. Mga bagay na nakikita, we outwardly express through our bodies. Got that? Yun yung behaviors. Now, in psychology, although magkaiba yung thinking and behaviors, hindi ibig sabihin yan wala silang kinalaman sa isa't isa. Because thinking affects, influences behaviors. Kung baga, no, in cognitive psychology or even in social psychology, ito yung diagram dyan. Thoughts can influence behavior. Although meron pang feelings dito, hindi na natin focus yan. Pero pinag-usapan ko yan, no, dito sa topic na binigay ko kanina. Yan, attitudes and behaviors. Okay? So, in this lecture, ang focus lang natin yung relationship between thoughts and behaviors. Ang thoughts, ulitin ko, nakaka-influensya siya sa mga ginagawa natin. Although magkaiba yan. Inner, outer, but the inner affects the outer. Let me give you 4 examples. Halimbawa, ang isang jowa na to, chine-check niya yung cellphone ng lalaki. Kaya itong lalaki na to, if you can see, stressed na stressed. Tuwing chine-check ng girlfriend niya yung cellphone niya. That's the behavior. Chine-check ang cellphone. Ang tanong, bakit niya chine-check yung cellphone? Meron kasing thinking na nagpupush dito sa babae na i-check yung cellphone ng lalaki, which is ito. Sa isip kasi nung babae, ang iniisip niya, yung boyfriend niya, lolokohin siya or iisahan siya. So, para hindi mangyari yan, anong gagawin niya? I-check niya lagi yung cellphone nung jowa niya. Nagigets nyo? Saan nanggaling yung behavior ng pag-check ng cellphone? Nanggaling yan sa iniisip nung babae. Thinking influences behavior. Another example, pang sports psychology, may 2 basketball players nagsikuhan. Grabe, talagang matindi yung away ng 2 basketball players. Now, let's pick one basketball player, yung nagsimula. Bakit ba niya siniko yung bantay niya in the first place? Kasi may inisip siya tungkol sa bantay niya. Kanina kasi siniko siya ng bantay niya at inisip niya, sinadya niya akong sikuhin. Therefore, dahil sinadya niya akong sikuhin, hindi pwedeng ganun-ganun na lang, sisikuhin ko rin siya, gaganti ako. So, bakit niya siniko yung bantay niya sa basketball? Kasi ito iniisip niya. Sinadya akong sikuhin ito, sisikuhin ko rin siya. Kaya itong thinking pattern na to, ito yung nag-cause kung bakit niya siniko yung bantay niya sa basketball. Okay? So, 2 negative yan, no? Medyo mag-positive naman tayo. Let's talk about marriage. Bakit ang 2 tao magpapakasal sa isa't isa? That's the behavior. Tumayo ka sa harap ni Lord. Maraming mga taong nakakita sa inyo, bakit nyo ginawa yon? Bakit kayo nag-I do sa isa't isa? Kasi meron kayong paniniwala na totoong may true love. Naniniwala kasi kayo sa true love. Naniniwala kasi kayo na there is someone who was made for you at siya yung pinapakasalan mo ngayon. Gets nyo? Kaya itong mga thinking patterns na to, na nangyari sa loob ng utak mo, ito yung nag-push sa'yo para magpakasal. Kasi baliktarin mo to, halimbawa, hindi ka naniniwala sa true love, hindi ka magpapakasal. Eh dahil naniniwala ka na may true love, naniniwala ka na siya yung tamang tao para sa'yo, yung thoughts na yon pinush ka para magpakasal. Last example, halimbawa sa mga foodies dyan, yung mga mahihilig kumain, bakit ka sumusubo ng masarap doon sa restaurant na paborito mo? At enjoy ka, parang ito, enjoy na kumain ng hamburger niya. Ano ang nag-push sa kanya para pumunta dyan, umorder ng hamburger na yan at kagatin niya? Ang sagot, yung kanyang thinking patterns. Naniniwala kasi siya na masarap ang hamburger sa restaurant na yan, it's all worth it, masaya ako kapag kumakain ako ng hamburger na yan. So ano nangyari? Yung mga thinking factors na yon, tinulak siya para pumunta sa restaurant na yan at kumain. Thinking influences behaviors. Nagigets nyo? Yun yung starting point natin. One of the most basic laws in psychology. Kaya kung ako nilagay under general psychology, ito yung isang psychological principle
na basic. Dapat lahat ng psych majors alam yan. Kung ano man ang iniisip mo, may epekto yan sa ginagawa mo. Nagigets nyo? Now, dito na tayo sa spiritual side. Let's now make sense of the Bible verses na binasa natin kanina. Matthew 5:21, the first part. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry, everybody say angry, sa Tagalog, galit, with his brother will be liable to judgment. Context, yung sinasabi ni Jesus dito sa verse 21, you have heard that it was said to those of old. Yung old dito is talking about the 10 Commandments. Kaya sinabi niya dito, diba, you shall not murder. Yan daw yung old. Kasabihan yan ng old, you shall not murder. He was referring to the 10 Commandments sa Exodus 20. Doon kasi binigay yung 10 Commandments na ang sabi, you shall not murder. So inulit ni Kristo, you shall not murder ang sabi sa Old Testament. Pero ang sinabi dito ni Jesus sa verse 22, meron na siyang ginamit na but. So ninenegate niya. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. You see the difference? Ang sabi sa 10 Commandments, murder, bawal gawin. Ang sabi ni Kristo, anong bawal gawin? Anger. Actually, hindi naman bawal magalit. Ayusin mo, i-handle yung galit mo. So, kapag nabasa ito ng isang Bible critic, ang sasabihin niya, there is a contradiction here. Ang sabi sa 10 Commandments, ang bawal gawin, murder. Tapos sasabihin ni Kristo, ang bawal gawin, yung out of control ang anger mo. Ano ba talaga? Is there a contradiction? Mamaya sasagutin natin yan. Another example, yung sa Matthew 5:27-28. Ang sabi naman dito, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Pause right there. Context, he was again referring to the 10 Commandments. Isa sa mga 10 utos, you shall not commit adultery. Sabi sa Exodus 20. Bawal ang adultery. O, ituloy natin sa verse 28, yung sinabi ni Kristo, but I say to you that everyone who looks of a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Meron na naman bang contradiction dyan? Ang sabi sa Old Testament, anong bawal? Adultery. Tapos, ang sasabihin ni Kristo, ano ang bawal? Lustful content. Kontra na naman. Sasabihin ng mga Bible critics. So, let's answer that question. Is there a contradiction doon sa mga Bible verses na binasa ko? Si Kristo ba kinontra niya yung mga nakasulat sa New Testament? Diretsahang sagot, ang sagot hindi. Jesus was not contradicting what's written in the Old Testament. Kasi bago nga niya sinabi yung mga words dito, no? Kung babalikan mo doon sa Matthew 5:17 naman, may introduction si Jesus eh. Ang sabi niya, do not think that I came to destroy the law or the prophets. Kasama dyan yung 10 Commandments. I did not come to destroy them, but to fulfill them. Siya nga rin mismo susundin niya. Siya rin mismo i-fulfill niya. So to settle the issue, may contradiction ba dito? Wala. Jesus himself said, agree siya sa 10 Commandments. Walang problema sa 10 Commandments. Dapat sinusunod ang 10 Commandments. So what's with this seemingly contradiction? Bakit meron siyang iniiba dito? Meron siyang angry dito, may lustful intent siya dyan. Ito ang sagot dyan. In connection to our topic for today, because Jesus is showing the connection between thinking and behavior. He was showing the connection between inner and the outer. Kaya malakas ang kutob ko si Kristo, psych major. Alam niya na may connection yung thinking sa behavior, yung inner life natin sa outward actions natin. Although I stand corrected, Jesus is not a psych major. He created psychology. Yan. Kaya alam niya yung basic law na yan sa psychology. That thinking influences behaviors. Now, let me be more specific. Punta tayo dito sa figure na to. Doon sa Old Testament, yung 10 Commandments, ang nakasulat doon, ito yung mga bagay, what not to do. Ito yung mga hindi nyo dapat gawin. In our discussion, anong pinag-uusapan natin? Murder and adultery. Huwag kang mag-murder, huwag kang mag-adultery. Sa New Testament, yung sinasabi ni Kristo kanina, He was focusing on thinking. Diba? He was teaching people na nakikinig sa Kanya how not to do the things you are not supposed to do. Paano mo hindi magagawa yung mga bagay na dapat hindi mo gawin sa Tagalog?
tinuturuan ni Kristo kung paano mafulfill yung mga behaviors na pinagbabawal sa Ten Commandments. Ito yung Ten Commandments, mga bagay na hindi mo dapat gawin, paano mo magagawa yan? Ang sagot ni Kristo, you focus on your inner life. You focus on your thinking. For example, balikan natin. Anong sabi sa Ten Commandments? Bawal ang murder. That's a behavior. Huwag kang pumatay ng kapwa mo. Huwag mo siyang saksakin, tapos ililibing mo kung saan, hindi mo sasabihin na pinatay mo siya. Huwag ganon. That's murder. Ang tanong, paano mo maiiwasan yung murder? Paano maiiwasan na humantong pa sa ganon? Na ginawa mo na, sinaksak mo na, ang sagot ni Kristo, start with thinking. Kaya niya pinagbabawal yung maling pag-handle ng anger. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Anger pa lang, ayusin mo na. And anger here is an inner thing. It happens within. Nagigets nyo? Huwag nyong i-entertain yung mga angry thoughts nyo para hindi na humantong sa murder. Kung i-connect mo tong dalawang to, conceptually, ang sinasabi ni Kristo dito, ang assumption is, people murder. That's the Old Testament kasama sa Ten Commandments because they are angry. Yan yung sinasabi ni Kristo. So, ang application yan is manage your anger properly, which is a thinking process, inner life, inside. So you will not commit murder, which is a behavior. Ayusin mo ipag-handle ng galit mo para hindi na humantong na pinatay mo yung kapwa mo. You see the connection between thinking and behavior. Kung ayaw mo mangyari yung behavior, ayusin mo. Mag-start ka doon sa thinking. Doon naman sa second verse on adultery. Anong sabi sa Ten Commandments? Huwag kang makiapid. Huwag mong pagnasahan yung asawa ng kapwa mo. You shall not commit adultery. Yan yung behavior. Ang tanong, paano mo mas magagawa yan? Paano mo mafulfill yung you shall not commit adultery? Ang sagot ni Kristo, inner life, inside. Focus ka sa thinking mo. At ang sagot niya, huwag mo kasing i-entertain yung lustful intent. Diyan kasi nagsisimula yan. May nakita kang babae na may asawa, nagandahan ka, tinignan mo na siya with lustful intent. Lumakas yung feelings mo sa kanya to the point na niligawan mo na siya, nagkataon, nagustuhan ka rin niya, naging kayo, adultery na. Kung dito pa lang, inayos mo na. Hindi mo na siya pinagnasahan sa isip mo. Tumingin ka na kaagad sa Bible. Tumingin ka na kaagad sa paghuhugas ng pinggan para hindi mo na maisip to, hindi na mangyayari yung adultery. So dito pa lang, ayusin mo na. Alisin mo na kaagad yung lustful intent mo, which is a thinking thing, thinking variable, para hindi na ma-translate sa behavior, which is adultery. So to summarize this two, people commit adultery because they have lustful intent. So ang application yan para maiwasan ng adultery, don't look at a woman with lustful intent, inner, so you will not commit adultery, behavior, outer. Thinking affects behavior. Nagigets nyo? Yun yung sinasabi ni Jesus doon sa mga verses na yon, that our inner life shapes our outer actions. In fact, to further support that, maganda rin yung sinabi ni Kristo doon sa third passage that we have read. Dito talaga nagpaka-psychology master si Jesus. Ang sabi niya, for from within, may pangalan yung within. Anong pangalan ng within? In biblical terms, they call it the heart. Out of the heart of man. So meron tayong inner world na ang tawag is heart. May laman daw yung heart na yon. Yun yung naka-blue. Evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. Yung tendency mo na gumawa ng mga evil behavior starts with things that are inside. Ito yung mga evil things inside. It starts from within. Sabi ni Kristo, all these evil things come from where? Within. So kapag tumingin ka sa loob ng tao, dahil makasalanan tayo, ito yung mga bagay na makikita mo. Ito yung araw-araw na sense natin na parang gusto nating gawin because of our sinful nature. And they defile a person. Nagigets nyo? Ngayon, itong mga bagay na to na inner, mga evil things inside us, kapag hindi maayos ang handling natin dyan,
it will translate to certain behaviors. Kaya nga sinabi ni Kristo yung Mark 7:21 to 23 for awareness. Para alam natin na meron tayong mga dapat ayusin inside para hindi tayo magkakasala outside. Nagigets nyo? Kasi kapag ito, hindi nyo inayos, out of control, kayo ang kinokontrol ng mga inner things na yan, it will translate to behaviors na hindi maganda. Kaya tumataas ang crime rate sa isang society. Yung mga tao, yung mga ganito ng tao, hindi kasi kinokontrol. Given our society today, imbis na kontrolin, anong ginagawa? Ine-encourage pa. Tino-tolerate pa. Self-love movement. Deserve mong gawin yung nararamdaman mo. You see the evil in that statement? Gawin mo lang kung anong feel mong gawin. Paano kung yung nafe-feel mong gawin ganyan? Which is totoo naman talaga sa lahat ng tao. Sa loob natin, ganyan tayo because we are sinful creatures. So, gawin mo lang yung gusto mong gawin, follow your heart, ano mangyayari? Boom! Criminal behaviors ang labas mo niyan. You committed adultery, nagnakaw ka na, nagsira ka na ng property ng iba, so on and so forth. Nagigets nyo? Thinking influences behavior. Kaya sabi ni Kristo, you should be aware of these things para alam nyo kung ano ang aayusin ninyo. Kapag kayo, hindi nyo kinontrol yung mga evil things inside na yan, it can lead to certain problems like this, such as teenage pregnancy. I'm sure marami na naman magtataas ng kilay dyan. Ang sasabihin, ang solution sa teenage pregnancy, hindi ito. Rather, bigyan mo raw ng contraceptives. I disagree. It's a more effective strategy para hindi mangyari yung teenage pregnancy. Kontrolin ito. Deal properly with these evil inner things inside us. Kasi ito yung cause bakit may mga ginagawang behaviors that lead to this problem. So kayo na lang bahala mag-decide. Alin kaya dito? Exercise nyo to. Alin ditong evil things sa tingin nyo yung nako-convert sa behavior that leads to teenage pregnancy? The same exercise gawin nyo dito sa pagtaas ng HIV, which is a very big problem in the Philippines today. Kahit ang World Health Organization nagpapanik na, pinupuntahan pa talaga tayo para i-address tong problema na to kasi ang bilis-bilis talaga ng pag-increase, pagtaas ng dami ng mga tao sa Pilipinas na merong HIV. Exercise, alin dito, inner things inside, yung natatranslate sa behavior, kaya ang epekto ng behavior na yon, this problem. I'm sure you are smart people here listening, so alam nyo yan kung alin dito yung makakapag-explain bakit tayo may ganyang data. Again, inner influences our outer behaviors. Kaya kung babasahin nyo yung Bible, if you notice, ang taas-taas ng emphasis ng Bible sa inner life natin. Kung gusto nating bumait, if you want to be Christ-like, if you want to be close to God, we should not start with rituals, which are behaviors. Although rituals are important. Pero ang number one priority na dapat mo munang ayusin, something inside. Sinabi ni St. Paul yan, di ba sa Romans, do not conform to the pattern of this world, but be what? Transformed by the renewing of your mind. Renewing of the mind inside. Hindi niya sinabing change your habits, change your behaviors, change your friends, change your environment. Lahat yon outside eh. Kasi yung mga outside na sinabi ko, nakadepende lang naman yan what's inside. So kung gusto mong bumait, you want to be a better person, you want to improve your character, you renew your mind. Pupunuin mo ngayon yung inside mo, yung thinking mo, with godly thinking. Yun yung reason kung bakit dapat lagi tayo nagbabasa, nagre-reflect, nagme-meditate on God's Word. That's one way to renew our mind at ma-improve yung mga behaviors natin. Para mapatigil na yung pagmumura mo. Para bayaran mo na yung mga utang mo. Para hindi ka na nagsisinungaling. You start what is inside. Nagigets nyo? Change thinking leads to change actions. O baka naman sabihin nyo, yung mga basis ko na naman dito, mga Bible verses, si Sir Howard, nag-Bible study na naman. That's very psychological. Yung sinasabi kong change thinking leads to change actions, guess what? Sa cognitive psychology, even in clinical psychology, meron silang tinatawag na cognitive therapy. Which is the same idea.
'Di ba? Anong sabi ng Bible? Change thinking leads to change actions. Sabi ni Saint Paul. Renew your mind so you will have renewed actions. Guess what? Yun din naman yung tinuturo sa cognitive therapy eh. Sabi ng APA, definition ng cognitive therapy, eto, basahin nyo na lang. But in essence, ang ginagawa dyan, ina-identify daw yung mga maling pag-iisip, tapos ire-replace yung mga maling pag-iisip ng mga mas magagandang, mas adaptive na mga pag-iisip. Changing the way you think. 'Di ba? Identify mo yung mga maladaptive and faulty ways of thinking. Diyan kasi galing yung maraming mental health problems. Kaya ka depressed, kaya ka anxious, kaya ka may anger management issues kasi meron kang mga ways of thinking na mali. So kapag nagpa-cognitive therapy ka, identify yung mga mali na yan, i-convert. Tuturuan ka ng tamang pag-iisip. Sounds familiar? O di ba si Saint Paul yan? Renewing your mind. Exactly what's being done in cognitive therapy. Kaya nga sabi ko dito sa slide, yung cognitive therapy na yan, hiniram lang yan sa Bible eh. Kaya yung mga hardcore scientists dyan, yung mga hardcore psychologists dyan, na galit sa Bible, huwag kayong magalit sa Bible. Kasi maraming bagay sa psychology, hiniram lang sa Bible. Ang Bible ang unang nag-imbento ng cognitive therapy in this form. Siyempre, hindi pa ginamit ni Saint Paul yung cognitive therapy. But the approach, the essence of what's being done here, that's very biblical. Nagigets nyo? So, in closing, applications. Number 1, given what I'm discussing today, sana malaman nyo, be selective what you put inside your mind. If things inside influence our outside, our behaviors, dapat maingat tayo kung anong nilalagay natin sa loob ng isip natin. Kasi maraming mga basura, lalong-lalo na sa social media, yan yung reason kung bakit maraming mga tao merong mga behaviors na ginagawa na hindi maganda. It destroys themselves, it destroys other people, it destroys the society in general. Maraming thinking patterns na basura na nagkalat sa social media na nai-internalize ng maraming mga tao, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kasi nga, ano tayo? Social media capital of the world. Most Filipinos, majority of their time, during the day, talagang nasa social media. And in so doing, maraming mga Pilipino absorb ng mga basurang thinking patterns at na-apply nila yung mga thinking patterns na yon into their behaviors. In fact, I would even say na yung problema natin sa teenage pregnancy, yung problema natin sa mataas na premarital sex, dahil dyan yan sa social media. And there's a study done to address that. Basahin nyo lang tong article na to, no? But it shows that the more na gumagamit ka ng social media, tumataas yung chance mo of premarital sex, which also increases the risk for teenage pregnancy. Ang tanong, bakit? Anong meron sa social media na kapag gamit ka ng gamit niyan, tumataas yung chance ng mga ganyang negative behaviors mo kasi nga nakaka-absorb yung mga kabataan ng mga toxic, ng mga basurang mga ideas about sex. And they translate it into their behaviors, boom! Taas ang teenage pregnancy. Diba? Such as the following thoughts. Pampalakas ng relasyon ang sex. My body, my choice. Modern times na. Wala na tayo sa panahon ng mga lolo at lola natin na nagliligawan pa. So kung sa tingin nyo, click naman kayo, go na. Ibigay nyo na yung katawan nyo sa isa't isa para lumakas na ang relasyon ninyo. Nagmamahala naman kami. Walang masama sa ginagawa namin. Pareho naman kaming single. Pareho naman kaming payag. Why not? Yan yung mga basurang nagkalat sa social media na pinapakalat ng mga influencers na kinabibiliban ng mga kabataan, kaya ang dali-daling i-absorb ito at i-apply sa mga behaviors nila. Kaya ano nangyayari? May consequence yan. Dahil social media, inabsorb yung mga basurang ideas na yan, may mga problemang nangyayari sa Pilipinas, such as teenage pregnancy. Nagigets nyo? Kaya again, going back to number 1, anong application dito? Be selective kung anong nilalagay natin sa isip natin. So kapag nagsa-social media tayo, dapat aware tayo na may mga basurang thinking patterns dyan na hindi natin dapat ini-internalize.
Kaya piliin nyo kung sinong fina-follow nyo. Piliin nyo kung anong channel pinapanood nyo sa YouTube. Kasi baka may fina-follow kayo, baka nakasubscribe kayo sa mga tao na ang ino-offer sa inyo araw-araw, mga basurang, mga thinking patterns. Imbis na kinokontrol yung mga evil things inside, lalo pa nilang pinapalakas, lalo pa nilang ine-empower, lalo pa nilang ini-inflate. Kaya hirap na hirap kang kontrolin. Hindi ka kasi maingat. Absorb ka lang ng absorb sa social media. Number 2, another application. Change your behaviors through changing your thinking. Yan yung paraan para magbago ang isang tao. Magbago sa mga behaviors niya. Papalitan mo yung pag-iisip niya. Basahin niyo na lang tong quotable quote ni Carol Dweck, yung nagpasikat ng konsepto ng mindset. At meron siyang libro dyan, ha? Yun yung title niya, Mindset. I highly recommend you read. So, ang sinasabi niya, kapag pinilitan mo yung mindset mo sa mga bagay-bagay, ano mangyayari? Magbabago yung behaviors mo. Kaya yung mga behaviors mo, ineffective. Hindi efficient. Palpak lagi. Kasi yung mindset mo, yung mga nangyayari sa isip mo, palpak din. Pero ang good news doon, although yung palpak na behaviors mo comes from your palpak thinking, pwede mong palitan yung thinking. Yun, palitan mo ng mindset. Success mindset leads to successful behaviors. Pwede namang palitan yan. Nagigets nyo? Same thing. Ulitin ko lang yung approach ni Kristo kasi siya naman talaga yung nauna before Carol Dweck. Jesus already knew this. Anong gagawin mo para hindi ka mag-commit ng adultery? Ayusin mo yung inner life mo. Huwag mong entertain yung mga lustful thoughts mo para hindi mag-translate yan sa lustful behaviors such as adultery. Ito, one last practical example. Balikan natin yung example 1 kanina. Ano ang pwedeng gawin para hindi na nag-check ng cellphone yung jowa? Kasi nakakasira ng relationship yan. Nawawala yung trust sa isa't isa. So kung ikaw yung counselor ng babaeng to, dapat ipaalam mo sa kanya kung ano yung thinking pattern sa iniisip niya. Which is ito, lolokohin lang ako nito, iisahan ako nito. Yan ngayon yung susi. Para mahinto niya yung, anong tawag doon, yung desire niya to check the cellphone of her boyfriend, dapat ito baguhin. From here, gagawin mong ganyan. Mahal ako nito, hindi niya ako lolokohin. Kaya hindi na siya nag-check ng cellphone. Nagtitiwala siya ng buong-buo sa kapartner niya. So, imbis na stress sila dito, kasi lagi sila nag-aaway, hindi kasi siya nagtitiwala, dahil napalitan mo na yung thoughts, nagtiwala na siya doon sa jowa niya, happy na sila. Ayan, no? Happy sila sa Boracay. Diba? Pili ka. Ito. Ito na lang. Kaya ka nga nakipagrelasyon. One of the reasons is para sumaya ka. Diba? Stressful lagi Ganito. Bakit? Mali yung thinking. So, from here, gagawin mo ang ganyan. So, problema na ng counselor, problema na ng psychologist kung paano niya papalitan yung thought na yan papunta dito. Kaya tayo may counseling psychology. Kaya tayo may cognitive psychology. Nagigets nyo? So, yon ang connection ng thinking sa behavior. General psychology version. Alright, so kung may mga tanong kayo or comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Or maybe meron kayong suggestion na topics, ilagay nyo lang dyan. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.